Quadcom ay hindi korte. Nagkukunwalang na korte. Yung mga chairman ng 4 na komite doon, wala ni isang abogado. Pero naalala ko yung isa doon, kamukha ni Attorney Agaton. So sa halip na ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan, sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin, sa ekonomiya, panglipunan, pangseguridad, korupsyon, katiwalian, bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? Pangalawa, tinawag po nila ang pangalawang Pangulo sa dalawang pagkakataon. Una po, nung magpipresent siya ng budget, ang pinipresent po niyang budget ay budget for 2025. Akalain po ninyo, ang gusto nilang tanungin ay yung pagkakagasta ng kanyang budget noong 2022 and 2023. Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng direksyon? 2025 ang dapat pag-usapan, ang kanilang pilit na itinatanong ay paggamit o paggasta niya noong 2022 at 2023. Ang sabi po ng Vice President, siguro nainis na rin, I forgo my opportunity to defend this 2025 budget and I leave it to the discretion of the House of Representatives as presented. Ayaw pa nilang tanggapin. Ang ibig sabihin, ayaw ko nang idepensa sa inyo, bahala na kayo. Kung anong gusto nyo ibigay sa akin, bahala na kayo. Ano pong ginawa nila? Hindi. Kinakailangan masagutin mo lahat ito. Walang exempted dito. Kahit ano nga yun siya, kailangan namin siya. Tama po yung lahat po ng paggasta ng pera ng bayan ay kailangan pong suriin. Totoo po yun. Ngunit meron pong pagkakataon at panahon sa paggawa nito. Hindi po sa panahon ng pipresenta ng budget. So ang ginawa po nila, tinawag uli ang pangalawang Pangulo sa isang pagdinig sa isang komite na kung tawagin ay Committee on Good Government. Alam po ninyo yung pagsisimula nila para magkaroon ng katwiran na masabi na ang Vice President. Kinasangkapan nila yung isa sa amin, isang representative sa Maynila, tumindig at nag-privilege speech. Yung subject matter po ng kanyang privilege speech ay kaugnay po ng budget na pinagtatalunan na po sa plenaryo at sa committee. Sa tuntunin po ng House of Representatives, no one should avail of the privilege hour if the subject matter is related to a pending bill. Nandun na po yung bill sa baba, pinagsalita pa po ng isa. Nung banggitin ko po ito, nire-raise ko po, sabi ko, wala pong katwiran ito. Kailangan po tindigan ninyo, sundin ninyo ang ating tuntunin. Kapag hindi tayo sumunod sa ating tuntunin, sinong maniniwala sa atin na tayo may karapatang gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa?